there are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi siege and other ASG activities and anti-government activities. Nahuling ISIS o Al-Qaeda terrorism financing facilitator sa Sulu, naging financier din umano ng Marawi siege ayon sa Department of Justice. Ang labo nga nun mahirap pa rin kasi bakit ka kailangan mag-explain? Nung pumirma ka, hindi ka naman pinapaliwanag. Paghingi ng paliwanag ng COMELEC sa pagbawi ng pirma para sa People's Initiative question ng ilang senador. Hoping na makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umabot na sa 72 mga natabunan ng landslide, sisikaping mahukay lahat. Yung prioritization talaga namin, uunahin talaga namin yung mga isolated para buksan, para madala natin ang tulong. 120 million pesos cash assistance ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol at mga pagbaha sa Caraga Region. Today, we are pleased to announce that we will award this project to the winning bidder, the SMC SAP Group. Pag-takeover ng San Miguel Corporation sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport magsisimula sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ayon sa Department of Transportation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Iginawad na ng Department of Transportation sa San Miguel Corporation ang gagawing development sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA privatization. Batay sa concession agreement, 15 taon ang ibibigay na termino sa pribadong kumpanya at pwede pang i-extend ang kontrata hanggang 10 taon. Ito ang balita ni JP Nunez. Today, we are pleased to announce that we will award this project to the winning bidder, the SMC SAP Group. Naibigay na ng Department of Transportation ang Notice of Award sa SMC SAP and Company Consortium na siyang nanalong bidder para sa pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ng negosyanteng si Ramon Ang. Ayon sa DOTR, sa loob ng 30 araw ay magkakaroon na ng pirmahan para sa concession agreement. Bibigyan ng 15 taon ang consortium para i-operate at pagandahin ang NAIA. Maaari ring i-extend ang kanilang termino kapag naging maayos ang pamamalakad sa paliparan. Nauna nang sinabi ng San Miguel Corporation na handa silang gawing world-class ang NAIA na dating binansagang worst airport in the world. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, magsisimulang mag-take over ang concessionaire para sa operasyon at maintenance ng NAIA. Siguro it will take 3 months to 6 months, no? But we'll try our best to do it as early as possible, no? So that we can start the operations and maintenance of this project, no, by the private sector. Ayon sa Manila International Airport Authority, napapanahon na para mag-invest ang private sector sa NAIA dahil kulang na ang pondo ng gobyerno para tustusan ang rehabilitasyon na kinakailangan dito. I think we do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Well, so far, we don't have the funds. Dagdag pa ni Secretary Bautista, nagiging overcrowded na rin ang NAIA dahil sa dami ng mga pasahero ngayon. Kaya naman dapat na anyang itaas ang capacity ng airport sa 60 million passengers kada taon. At kailangan dito ang partisipasyon ng pribadong sektor. We need to improve Manila International Airport, no? Because as you know, it is a very congested airport, no? With a capacity of 35 million passengers per annum, handling
almost 50 now. No? We really need to modernize this airport so that we can provide better service to our passengers. Ilan sa mga inaasahang magiging pagbabago sa NAIA ang expansion ng mga terminal, improvement o pagsasaayos sa system at technology, mas malawak na parking spaces, mas mabilis na boarding ng mga pasahero at mas maayos na mga elevator at escalator. Tiniyak naman ng DOTR na walang mawawalan ng trabaho sa mga kasalukuyang empleyado ng NAIA dahil iaabsorb sila ng San Miguel Corporation habang ang iba naman ay mananatili sa MIAA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 72 mga bangkayang nahukay ng mga rescuers mula sa Guho 10 araw matapos ang Masara landslide sa Davao de Oro. Ngunit ayon sa Incident Commander, target nilang mahukay lahat ng mga natabunan ng guho. Sinisikap naman ngayon ng Department of Education na maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyanteng biktima ng landslide. Ito ang balita ni MJ Vasquez. Hoping na makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. Umakyat pa sa 72 individual ang nasawi sa malawakang landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro, 10 araw matapos ang sakuna noong February 6. Pero may 36 pang nawawala, kaya tuloy ang search and retrieval operation hanggang sa mahanap ang lahat ng natabunan at maibalik sa kanilang pamilya. Hindi lamang mga tao ang apektado ng landslide, kundi pati na rin ang mga kaawa-awang alagang hayop. Ayon sa Provincial Veterinary Office, 23 na mga aso at 27 na mga pusa ang kanilang na-rescue mula sa Ground Zero at sa Barangay Mainit as of February 14. Karamihan sa mga ito ay takot at gutom na gutom. Isa sa mga himalang naligtas ay ang isang aso na 7 araw na natabunan ng guho. We are going to continue the rescue. So far, we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs. Some of them were really hungry and some of them were really scared. So kung may survivor sa tao, may survivor din po sa mga animals. 1,497 na pamilya ang apektado o katumbas ng 5,349 na mga individual ang nananatili sa 12 evacuation centers. Ayon sa lokal na pamahalaan, pansamantala silang ililipat sa tent city habang hinahanapan pa sila ng ligtas na relocation site. We have 3 sites identified. The local government unit of Maco together with the Apex Mining Company. May tinatawag tayong proposed Maco Unity Hospital. 2 hectares yan. Pwede nating magamit yan temporarily. We have also identified 3,085 square meters na pwede nating temporarily doon natin ma-facilitate yung evacuation natin. At the same time, may almost 1,000 square meter tayo na vacant lot. Prepared na yan. Samantala, upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyanteng biktima ng landslide, ipatutupad ng Department of Education Davao de Oro ang programang Tuloy Kaalaman. Dito, mas pagtutuunan ng pansin ang pagtuturo sa pinakamahalagang competencies. So these are reading, math, and science that needs to be prioritized. In between, the other subject areas would come in for like MAPE, TLE, to break also the monotony, of instruction. Prioridad din ngayon ng DepEd ang pagbibigay ng psychological first aid sa mga batang nakaranas ng trauma dahil sa sakuna. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo ngayong araw sa Caraga Region si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na alamin ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha nitong mga nagdaang linggo at lindol noong Desyembre ng nagdaang taon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang tulong sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng kalamidad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yung prioritization talaga namin, uunahin talaga namin yung mga isolated para buksan, para madalhan natin ang tulong.
Nakaranas ng pagbaha ang ilang probinsya ng Caraga Region nitong mga nagdaang linggo dulot ng shear line at trough ng low pressure area. Sa ulat ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr., mahigit 93,000 families ang naging biktima ng baha. Tinatayang nasa 1.9 billion pesos na rin ang halaga ng ari-arian at infrastruktura ang nasira, habang 297 million pesos naman sa agrikultura. Ayon kay Governor Cane, isa sa pangunahing pangangailangan ng probinsya ay inumin tubig. Wala po akong makikitang source of water doon. So it's very ironic that these people are submerged in water but they are suffering from thirst. Bukod sa ginagawa ng aksyon ng LGU sa problemang ito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng mga water purifying machine. Sir, we still have 15 machines in Manila para hindi ko na muna bawasin yung sa Davao. That padala po kaagad dito tomorrow. Yun yung padala natin kaagad. Yes, tapos pag nalibre, yung mga sa Davao na hindi na kailangan, sabihin nila hindi na kailangan, pwede na natin i-forward dito. Pinatututukan din ni PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga malalayong lugar sa Caraga Region na hindi naaabot ng tulong dahil sa hirap pang madaanan dahil sa mga pagbaha. Tiniyak naman ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang patuloy na pag-aabot ng tulong na relief goods at gamot sa mga lugar na ito. We assure the local stakeholders that we have enough stocks, and if you need more, just tell the regional office, we'll keep on sending. The regional office has already provided some of the medicines. Some of them are for the water, sanitation and hygiene. Ayon kay Pangulong Marcos, may nakahanda na rin tulong ang gobyerno para sa mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng mga pagbaha. We will provide the assistance to the farmers, both in terms of cash, also habang meron silang gamitin in the meantime, and then when it's time to plant, then we will be able to provide seedlings. Kabuang 120 million peso naman na cash assistance ang ibinigay na tulong ng Office of the President para sa Caraga Region, partikular na sa mga binaha at naapektuhan ng lindol sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Butuan City. Samantala, pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng mahigit 3,000 land titles sa riyon sa ilalim ng Land Reform Program. Muli naman tiniyak ng Pangulo na kukumpletuhin ang pamamahagi ng titulo bago matapos ang kanyang termino. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo ng lupa, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang ceremonial turnover ng land farm machineries and equipment at ang ribbon cutting ng farm-to-market roads markers sa Agusan del Sur. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukod umano sa pagbibigay ng pera sa Abu Sayyaf Group o ASG ng nahuling terrorism financing facilitator na si Mirna Mabanza, ito rin umano ang nagpondo sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City noong 2017. Ito ang balita ni Dante Amento. We cannot say that she's directly participating in any terrorist act, but she's participating in the financing, facilitating of financial support for the ASG and other terrorist organizations. So yun yung kanyang role. Walang direktang partisipasyon sa gawaing terorismo dito sa bansa si Mirna Mabanza. Ito ang designated global terrorist na sinasabing terrorism financing facilitator ng Islamic State of Iraq and the Levant at Al-Qaeda na nahuli sa Sulu kahapon. Ayon sa Department of Justice o DOJ, bukod sa pagtanggap nito ng malaking halaga ng pera galing sa ibang bansa para ibigay sa Abu Sayyaf Group o ASG, bahagi din ng perang dumaan sa kanya ang ginamit umano na pondo sa Marawi Siege noong 2017 sa pamamagitan ng dating ISIS emir na si Isnilon Hapilon na napatay din sa Marawi. There are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi Siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, kabilang sa pinanggamitan ng pera ay ang pagbili ng iba't ibang kalibre ng baril at pambayad sa trainers at foreign fighters na sumama sa Marawi Siege. Dagdag pa ng DOJ, si Mabanza ay tumanggap ng pera mula sa foreign nationals sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia na umaabot sa mahigit 100,000 dolyar. Siya rin ang naging tulay para maibigay ang pera para sa ASG o Local Terrorist Group dito sa Pilipinas.
And this was through money remittances, and that is one of the modes where money from Mir na Mabasa was transmitted to the other AAC members. Sometimes it is from face-to-face, and sometimes it is through the money remittances. And when the money remittances were used, it is then where the AMLC was able to flag her down. Sa ngayon ay nasa Zamboanga City si Mabansa at isa sa ilalim ito sa arraignment. Kasama naman sa pinag-aaralan ng DOJ ay kung kailangan itong ilipat dito sa Maynila, lalo na marami anya siyang kamag-anak sa Zamboanga. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Mabansa, bukod sa naputol ang tulay ng terrorism financing, maganda rin anya ang maidudulot nito sa kapayapaan at kaunlaran, partikular ng Mindanao region. Napakaganda to ng accomplishment natin. No? At least somehow we were able to put down some of their financial structure para at least hindi na maglaganap po ganito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ng pamunuan ng pambansang pulisya ang buo at solidong suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng patuloy na palitan ng akusasyon ng nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We are assuring the President, we gave assurance to the President that the PNP is one and solid behind his leadership. Muling giniit ng Philippine National Police na walang kinalaman sa loyalty check ang pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagdalo sa command conference kahapon sa Campo Crame. Ayon kay PNP Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., bahagi lamang ito ng regular na pag-uulat sa Pangulo ng kanilang mga accomplishments. Sa command conference din aniya nagbibigay ang punong ehekutibo ng kanyang mga bagong direktiba para sa pambansang pulisya. Actually, this is his first time and we are happy on the part of the PNP. We are very much happy for him to preside our command conference. Sinabi din ni Chief PNP na bagamat hindi naman masyadong natalakay ang tungkol sa umuugong na destabilisasyon, tiniyak nila sa Pangulo ang buong suporta ng pambansang pulisya. We are assuring the President, we gave assurance to the President that the PNP is one and solid behind his leadership. Bukod sa paglaban sa kriminalidad at cybercrime, ipinamomonitor din aniya ng Pangulo ang iba't ibang rehiyon sa bansa, lalo na ang National Capital Region at Mindanao. We have the same situation, of course, ang NCR being the center of yung parang show window ng ating bansa. Kumbaga, kung lahat ang nangyayari sa NCR, halos abot kaagad ng media and so that he gave importance sa NCR and also sa areas in mga may peculiar characteristics kagaya ng BARM. Dagdag ni Chief PNP, binabantayan din nila ang mga nakaplanong malakihang pagtitipon kabilang na ang anti-charter change rally sa February 25. With regards to the destabilization, not much on that, but of course there were some monitored rallies na gagawin, so yun ang mga pinaghandaan natin. Noong nakaraang buwan, nagkaroon ng prayer rally sa Davao at nakatakdang muling gawin sa February 25 sa Cebu. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng ilang mambabatas ang paghingi ng rason sa withdrawal form na inilabas ng Commission on Elections o COMELEC para sa mga nais bawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Anila hindi na dapat pahirapan ang taong bayan sa pagbawi ng kanilang pirma. Ngunit may paglilinaw naman dito ang COMELEC. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Ang labo nga nun mahirap pa rin kasi bakit ka kailangan mag-explain nung pumirma ka, hindi ka naman pinapaliwanag.
Hindi lubos na maunawaan ni Senator Amy Marcos kung bakit kailangang ilagay pa sa withdrawal form ng signature campaign sa People's Initiative ang dahilan ng pagbawi ng lagda. Makikita sa babang bahagi ng naturang form na may espasyo para sa paglalagay ng dahilan ng pagbawi ng pirma. Para sa senadora, hindi na dapat hinga ng paliwanag ang nais mag-withdraw ng pirma dahil hindi rin naman anya pinaliwanag sa mga pumirma ang kanilang pinirmahan para sa People's Initiative. Bakit magpapaliwanag ka? Gusto mo mag-withdraw, bakit mo papaliwanag pa? Gusto mo kung kusa naman at malaya ka naman nag-withdraw, ba't ka papaliwanag? Palaisipan din sa senadora kung bakit for record purposes lamang at hindi maaring magamit para sa legal na aksyon ang withdrawal forms. Tingin ng presidential sister, tila pampalubag loob lamang umano ang naturang dokumento. Muli itong nanawagan na itapon na ang signature forms dahil wala rin anyang basehan para rito. Nag-aalangan ako kasi wa-effect Parang wala namang mangyayari nun for record purposes. Ano yun? Naintindihan ko kung bakit naging ganun dahil sabi ng COMELEC, tigil muna lahat habang pinag-aaralan yung resolusyon nila. Pero for me, dapat tapon na lahat. Talagang wala pang batas. So lahat yun, mali na to begin with. So kinakailangan, talagang ibasura muna nila. No need to withdraw your signature. Itapon na lahat ng mga signature na linikom at nakuha dahil sa suhol, sa panlilin lang, sa pambobola, at linaw ko lang ang taong bayan. Tanong naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva bakit tila komplikado ang withdrawal form. Bagaman kinikilala ng senador ang naging aksyon ng COMELEC na nawagan itong huwag nang pahirapan ang mga nais bumawi ng kanilang pirma. Punto ng senador, hindi na dapat hinga ng paliwanag ang mga gustong bawiin ang kanilang lagda dahil karapatan-anya nila ito at dapat simple lamang din ang proseso sa pagbawi ng pirma. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatanggapin nila ang withdrawal form, may ilagay mang rason o wala. Sa ngayon, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado sa tinaguriang Peking People's Initiative. Paraan nila may managot sakaling mapatunayang nagkaroon ng bayaran at may ginamit na pera mula sa kaban ng bayan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng National Security Council na magkakaroon ng rotation sa deployment ng mga barko ng Pilipinas na magpapatrolya sa Baho de Masinloc. Kaugnay nito ay natasan na ng NSC, ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa gagawing rotation sa deployment ng kanilang mga barko na sisimulan ngayong buwan. Layo nito na bigyang proteksyon ng mga Pilipinong nangingisda sa lugar at masiguro ang food security sa bansa. Noong February 1 hanggang February 9, nagsimula magpatrolya sa BRP Teresa Magbanwa ang PCG sa Baho Masinloc. Habang naglayag na rin itong Miyerkules ang BRP Datu Tamblot ng BFAR. Samantala, pinabulaan na naman ng NSC ang claim ng Chinese Coast Guard na umano'y itinaboy nila sa Baho de Masinloc ang mga barko ng PCG at BFAR. Muling iginiit ng NSC na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at walang karapatang manghimasok dito ang China. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, lumabas sa balita na nasa recession na rin ngayon ng UK. May epekto ba ito sa mga Filipino workers dyan? Yes, Monica, bukod sa aram natin na natumulan na biglang umubungo sa ulan dito sa lugar ko, ramdam na ramdam din yung recession ng mga dito sa United Kingdom, ramdam ng mga kapwa Pilipino natin. Dahil alam naman natin na ang United Kingdom isa sa mataas ang income tax, no? Bago po matanggap ang sahod, 20% na ang income tax plus 12% na national insurance. So matotal nasa 32% na ang awas kagad sa sahod. At syempre, tumataas na rin ang bilihin dito, bukod pa yung pagtaas ng renta, kuryente, bahay dun sa gas, at of course, pati na rin yung interest rate ng credit cards, mortgage, and also loans. Kaya naman pinapayuan ng eksperto na hanggat maaari kung hindi naman kinakailangan ay iwasan muna ang pagkuha ng mga loan o pag-utang kapag hindi naman kailangan. Yes, Monica.
Naku, Jack, sige, ibigay mo na yung mga balita sa iba't ibang panig ng mundo bago ka maulanan ng husto. Yes, Monica, hinatulan na ng korte ang 3 police officers na umasira sa ebidensya kaugnay ng madugong 2022 Itaewon Halloween crowd crush. 18 buwan ang napagkakakulong ang hatol ng Seoul Western District Court sa dating police officers. Samantala, yun naman yung police na intelligence officer ng Seoul Metropolitan Government, habang ang kanyang subordinates ay nakakuha ng mas maigsing suspended sentences. Batay sa court order, napatunayan na binura ng mga ito ang internal report na nagbababala ng crowd-related incidents bago ang pagdiriwang. Sinasabing ang mga naturang ebidensya ang magdidiin sa mga pulis sa nangyari oras na mag-leak ito. 160 ang nasawi sa naturang insidente na karamihan ay young adults at teenagers na makikilahok sa holiday celebration. Samantalang mahigpit na binabantayan ngayon ng Estados Unidos ang dinedevelop umanong anti-satellite weapon ng Russia. Nilinaw naman ng isang IS official na hindi naman mga tao ang target nito. Ito ang balita ni Sonicos. What I can say is this. This is not an active capability, but it is a potential one that we're taking very, very seriously. Labis na kinababahala ng Estados Unidos ang binubuo umanong bagong anti-satellite weapon ng Russia. Ayon kay US State Secretary Anthony Blinken, bagamat hindi pa umano na ide-deploy, binabantayan na nila ito ng mahigpit. Pangunahing tinututukan ito ngayon ni US President Joe Biden para na rin matiyak ang kaligtasan ng bansa at ng mga mamamayan nito. But here's the most important thing of all. The President's focus, President Biden's focus, is on the security of the United States and its people. And as we approach this and every other issue, that is first and foremost what's on his mind. That's where his focus is. Itinanggi naman ng Kremlin ang balita sa isang statement at tinawag itong malicious fabrication ng US upang ma-pressure ang Congress na aprobahan ang karagdagang pondo para sa Ukraine aid. Ayon naman kay White House National Security Spokesperson John Kirby, matagal nang minomonitor ng Amerika ang planong anti-satellite weapon ng Russia at nabibigyan ng constant briefing ang US President. Our general knowledge of Russian pursuit of this kind of capability goes back many, many months, if not a few years. But only in recent weeks now has the intelligence community been able to assess with a higher sense of confidence exactly how Russia continues to pursue it. And so the president has been briefed on this developing capability really from the outset. Hindi naman kinumpirma ni Secretary Kirby kung ang anti-satellite weapon ay nuclear weapon o nuclear-powered. Ngunit sinabi nitong labag sa 1967 Outer Space Treaty ang umano'y space-based weapon. Ang treaty ay naglalayong ipagbawal ang deployment ng nuclear weapon o anumang weapon of mass destruction sa outer space. Sonicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naalunod ang dalawang Chinese fishermen habang hinahabol ng Taiwanese Coast Guard sa Kinmen Archipelago. Ayon sa Taipei, pumasok umano sa karagatang sakop ng Taiwan ang mga biktima kasama ang dalawa pang iba. Mari namang kinundina ng Beijing ang insidente. Itinuturing nila itong seryosong nakasakit sa damdamin ng mga mamamayan ng magkabilang panig. Samantalang naglunsad ang Thailand ng isang scheme na mag-aalok ng medical insurance sa mga bibisita sa bansa na aabot sa hanggang $14,000 o katumbas ng mahigit 700,000 pesos. Bahagi ito ng kanilang kampanya ng pagpapasigla ng turismo patapos ang COVID-19 pandemic.
Umaasa ang Thailand government na nasa pamamagitan nito ay mahihikayat ang mga turista na magtungo sa kanilang bansa. Layunin ng kampanyang ito na i-assure ang mga bibisita ng Thailand na ligtas sila at maayos na maaalagaan. Nagsagawa ng clearing operation sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Barangay Baisa at Barangay Apolonio para alisin ang mga harang sa kalsada. Pero isang residente naman ang tumutol dito dahil pribadong pag-aari umano nila ang isang bahagi ng kalsada na saklaw sa nasabing clearing operations. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kasi binabayaran namin ang milyar eh. Kaya ginawa ko, nagpasukat ako. Pinasukat ko yan. Yun lang ang time. Lumalabas? Dito portion na to, 2 meters away dito, hanggang dito, in private property. Private property. Ito ang ipinaglalaban ng isang residente sa Homart sa Barangay Bay sa Quezon City, kasunod ng clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang lugar kanina. Ayon sa naturang residente, binabayaran nila ang amilyar o buwis ng lupa, kaya hindi dapat natikitan ang kanilang sasakyan na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Gusto naman aniyang malinis ang kalsada, ngunit pilit niyang sinasabi na pribadong pag-aari nila ito. Hindi rin umano nila ito na do-donate kaya hindi ito matatawag na pampublikong daanan. Kaya lang yung point namin, imbang... Pinasukat nyo saan ulit? Pinasukat nyo ko? Kami lang sa amin, kami mismo. Kasi yung title namin, nakita namin, itong portion na ito, private. Nung kaya kasi nuuna pa yan eh. Pero donate na yan. Ibig sabihin, hindi pa na-donate. Private property. Ayon naman sa head ng Special Operations Group ng MMDA na si Gabriel Go, napaka-imposible na magkaroon ng private property sa isang bahagi ng kalsada. It is very unlikely, as I said. Di naman po pwede sa isang buong stretch ng kalsada, bigla na lang pong lilihis na meron pong private property, a portion of the road. Kahit pa aniya may markings na inilagay ang residente sa nasabing kalsada, wala namang kumpirmasyon mula sa Traffic Bureau ng Quezon City na ito ay pribadong pag-aari ng sinuman. Kaya nananatiling pampublikong daanan ang Homart Road. We have confirmed din naman with the Traffic Bureau of Quezon City na Homart is indeed a public road. So mali po yan. If nabigyan po sila ng conception na nagbabayad sila ng amilyar, they need to recheck with the proper authority kung bakit nagkaroon ng ganong issue. Paglilinaw pa niya, nakatanggap sila ng reklamo sa lugar na mahirap na itong madaanan, lalo kapag umaga o rush hour, na nagbunsod sa kanila na magsagawa ng clearing operations. Aprobado rin umano ng dalawang nakakasakop na barangay ang kanilang operasyon at wala naman din itong parking ordinances, kaya inalis na ng MMDA ang lahat ng obstruction sa kalsada. Last week po, tayo po ay nakipag-coordinate sa dalawang barangay na sumasakop dito, which is Barangay Apolonio and Barangay Baisa. And they gave us the authorization and the go signal to operate. And sinabi nga po ng dalawang barangay, wala po silang any parking ordinance dito po sa kalsadang ito. Ayon pa kay Go, wala silang pagtatanging ginagawa sa kanilang mga operasyon. Hanggat may reklamo silang natatanggap, ay handa silang umaksyon dito, kasabay ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga barangay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Informal workers umano ang pangunahing maaapektuhan ng downside ng isinusulong na dagdag sahod ng mga manggagawa ayon sa grupo ng mga negosyante at mga employer. Katwiran pa nila, maliit na porsyento lamang ang makikinabang sa 100 peso wage hike na isinusulong sa Senado sakaling tuluyan itong maisabatas. Ayon naman kay Senator Francis Escudero, hindi ikalulubog ng ekonomiya ng bansa ang kaunting dagdag sa sahod ng mga manggagawa na siyang dapat unang makabahagi sa kinikita ng mga kumpanya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kapag meron hong wage increase, maganda ho yun sa first 2 to 3 months na tinatawag. Pero after 2 to 3 months, yung honeymoon period, tataas na ho ang presyo ng bilihin.
Hindi umano magiging pakinabang sa mas malaking bilang ng manggagawa sa bansa ang plano ng Senado sa pagpasa ng batas para dagdagan ng 100 piso ang sahod ng minimum wage earner. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP at Philippine Chambers of Commerce and Industry o PCCI, pangunahing maaapektuhan kalaunan ay ang ating mga kababayang informal workers. Ito ay gaya ng mga magsasaka, mangingisda at market vendors. Posible kasing bawiin lamang ng mga employer sa mga produkto o di kaya ay magbawas ng manggagawa kapag nangyari ito na magpapabilis sa antas ng inflation sa bansa o pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Alam mo naman yung mga kumpanya, taasan mo ang sweldo, wala namang pakialam yung tinaas mo sa benta nila, wala pakialam sa kita nila. So anong gagawin? Isang bagay. Kung pwede ko ipatong doon sa presyo ko, na pwede pang mabenta, ipapatong ko. Yun ang nagko-cause sa inflation. Nasa 84% ng workforce sa bansa ay kabilang sa informal workers, nasa 16% naman ang formal workers o katumbas lamang ng 4.8 hanggang 5 milyon na manggagawa. Pero 90% pa raw sa mga ito ay nasa micro-enterprises. Karamihan sa mga ito ay hindi pa nakakabangon sa ipinatupad na taas sahod noong nakaraang taon. Ayon sa tricycle driver na si Renisal na 20 taon nang pumapasada, sa ngayon, hirap na silang pagkasyahin ang kanilang kinikita sa araw-araw dahil sa taas ng mga bilihin. Bagamat hindi ito tutol sa taas sahod ng mga manggagawa, pero kung maaapektuhan nito ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng gasolina, ay dapat aniya itong pag-isipang mabuti ng pamahalaan. Dapat isipin naman niya na kaming mga maliliit po, madamay kami sa pagtaas ng para maganda rin kita namin, para parehas. Wala rin pinipili, mataas ka man o maliit, iparehas para Yun lang po ang panawagan namin sa mga gobyerno kung sakaling gano'n na mangyari na itataas niya na dapat kasama rin po kami dapat. Ganito rin ang sentimiento ni Edwin Tejada na tindero ng gulay sa palengke. Nasa 500 pesos o minsan ay wala na daw siyang kinikita sa laki ng puhunan sa gulay. Kaya naman naisipan niyang magtinda ng fishball, pandagdag sa pang-araw-araw na gastusin. Pero kung patuloy pang tataas ang inflation, lalo pa silang mahihirapan sa kanilang kalagayan. Okay lang sir na magtaas yung sir, basta ibaba yung mga bilihin sir. Siyempre sir, nagdedepende lang kami sa kita namin sa mga pagtitindagan. Marami sa manggagawa, lalo sa informal market, hindi naman sila makikinabang. Bakit natin pinagpipilitan? Posible rin na maging epekto nito ay marami ang magsara sa mga kumpanya. Ang nakikitang solusyon dito ng samahan ng mga employer ay ibaba ang presyo ng basic commodity. Pabor din ang samahan ng mga employer sa pagbubukas ng economic probation sa bansa para pumasok ang mga dayuhang mamumuhunan. Pero ayon kay Senator Chis Escudero, bakit naman tututulan pa ang kakaunting dagdag sahod ng mga manggagawa na hindi ikalulubog ng ekonomiya ng bansa? Gayong bilyones ang natitipid ng mga kumpanya sa tapyas sa kanilang mga buwis. Mga manggagawa din anya ang nararapat na unang makatikim sa kinikita ng mga negosyo sa Pilipinas at hindi ang mga dayuhan na nag-ambag ng puhunan sa kanila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga makabago, mapagkakatiwalaan at maaasahang vehicle reviews sa pagpasok ng bagong season ng Manibela. At simula ngayong linggo, may mga bago makakasama si Kuya Daniel Razon para ihatid sa ating mga kamanibela ang mga dapat malaman. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Pero sarap lang experience. Sa pagsisimula ng Season 6 ng Manibela, may dalawang motovloggers na makakasama si Kuya Daniel Razon, na kapwa nagsisilbing inspirasyon sa ating mga motorista, sina Reed Motovlog. Siguro, biyaya na rin mula sa taas. Tsaka, ginawa niyang bridge si Kuya Daniel para mapunta kami dito sa programa ninyo na Manibela.
Tapos nakita ko naman sa mga crew, staffs, mga production team, super babayat, ang gaang maging katrabaho. Parang 1 year na kami dito. I mean, parang ang tagal na namin magkakakilala. At si Alfred Watermax. Hindi ako makapaniwala na ganun kami ibe-bless nung pumunta kami dito. At wala naman talaga sa usapan namin na magiging co-host na pala kami ng Manibela. So sobrang saya ng puso ko. Akala ko nag-enjoy na po ako sa lugar dito sa KD Rock. Hindi lang yun ang nangyari. Nagkaroon pa ng opportunity na nagbukas sa amin ni Brother Reed na maging co-host dito sa nire-respetong programa ng Manibela. Tampok din ngayong linggo sa Manibela ang kanilang KDR Adventuring Camp ATV Ride with Kuya Daniel. Ang baba ay ang tarik nito. Sila po ang mga bago nyong mapapanood sa Manibela. Sila po ang mag-handle at mag-enhance ng programa natin para mas makinabang ang ating mga motorista. Kaya mensahe naman nila kay Kuya Daniel at sa ating mga kamanibela. Kuya Daniel, from the bottom of my heart, thank you very much po for trusting us na maging co-host po ninyo at pinagkatiwala niyo po sa amin ang inyong programa. And so, it's an honor and thank you very much po sa pagtitiwala. Sanay po tayo kay Kuya Daniel na talagang ang ganda ng boses niya. Yun, medyo nahirapan kaming habulin yung ganda ng boses niya. So, kung ano talaga kami sa mga vlogs namin, yun lang din ang i-apply namin sa mga nire-review naming motor at sasakyan at kung paano kami magbigay ng opinion patungkol dun sa mga nire-review namin. So, mas magiging masaya, mas magiging kwela. At asahan ninyo na pagbubutihan po namin at mamahalin ang itong programa na iyong inumpisahan. Sama-sama nating kilalanin sina Alfred Watermax at Reed Motovlog ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayang mapapanood din sa Manibela Facebook page at UNTV News and Rescue YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. The wait is over dahil mapapanood na ngayong gabi ang ikalawang Wish Day concert para sa taong 2024. Isa na namang bagong storya ng matutunghayan ng ating avid wishers sa February offering na ito na pinamagatang Heights. Mula sa Smart Araneta Coliseum, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, may ticket pa ba para sa mga gustong humabol na manood ngayong gabi? Monica, may mga wisher na nga na nasa loob at nag-aabang sa pagsisimula ng Wish Day Tides. May ilan pa nga, Monica, na galing pang trabaho at bagaman pagod ay dumiretso dito sa Smart Araneta Coliseum dahil sabi nga nila perfect itong pangtagal stress sa buong work week. Ang storya na inihanda ng Wish 1075 at KDR Music House ay pinamagatang Tides. Ito ay iikot sa kung papaanong hinarap ng mga karakter ang mga hamon sa buhay at kung papaanong nagtitiis at nananaig ang pag-ibig. Ang Wish Day Tides ay pinagbibidahan ni Junjun Quintana at Mary Joy Apostol na parehong sasabak sa live acting sa kauna-unahang pagkakataon. Mapapanood din sa big screen sina Linel Navidad at Iyana Sumalpong. Kabang-abang naman ang mga awiting inihanda ng mga OPM artists sa kanilang live performances. Matutunghayan mamaya ang OPM icon na si Joey Albert, ang premier vocal ensemble The Company, and to complete the night's musical experience ay tutugtog naman si Esai, Haki at si Rodessa. Monica, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga wisher para mapanood ang Wish Day Tides na opisyal na magsisimula mamayang alas 7 ng gabi dito sa Smart Araneta Coliseum. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Hati ang pananaw ng mga kababayan sa isinusulong na heartbreak leave bill sa Kamara. Para naman sa isang social psychologist, may bentahe at disbentahe ang pagkakaroon ng
heartbreak leave. Ito ang balita ni Rosalie Cos. It will be helpful for their healing process because it gives them time and space to really rest and, process their emotions. Isang panukalang batas na magkakaloob ng heartbreak leave at emotional support ang inihain sa House of Representatives. Ang House Bill No. 9931 ay inihain ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Suwan at may pamagat na Heartbreak Recovery and Resilience Act. Sa ilalim ng panukala, bibigyang daan ang pagkakaroon ng heartbreak leave sa mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor na nagkaranas ng emotional distress dahil sa breakup. Isang araw na unpaid heartbreak leave ang maaaring i-avail ng mga empleyadong 24 years old pababa. 2 business days ng unpaid heartbreak leave naman sa 25 to 35 years old at 3 sa mga edad 36 pataas. Sa pag-iikot ng UNTV News and Rescue Team, nagtanong tayo sa ilang mamamayan kung sa tingin nila ay makatutulong sa pag-move on ang heartbreak leave. Nakakatulong siya kasi syempre mabibigyan ka ng space. So, may space, peace of mind, kung ano dapat gawin in the future days. Para sa akin, sir, parang sa akin useless lang yun. Kasi pwede siguro yun sa mga may, siguro hindi ka po sa pera, yung ganun. Or yung mga wala masyadong obligasyon. Pero sa amin na katulad namin na maraming obligasyon, may mga pinag-aaral or something. Para sa amin useless yun. Kahit na broken ka, pwede ka pa rin magtrabaho. Kumbaga mas mangingibabaw pa rin yung obligasyon mo. For the meantime, sarili mo lang sa iisipin mo, hindi ka mag-iisip tungkol sa work mo, wala kang iisiping deadline. Parang magbibigay ka ng oras sa sarili mo para wait lang. Pause muna, hihinga lang ako, bigyan mo ako ng time, mag-iisip muna ako. After nun, sa time naman na yun, makakapag-isip-isip na siya, parang meron na siyang time para mag-move on. Para naman sa social psychologist na si Joselito Banono, makatutulong ang heartbreak leave upang maisulong ang mental health ng isang nasaktan dahil sa paghihiwalay o breakup. It could be helpful for their recovery. Gayunman, pwede ring abusuhin ng ibang empleyado ang heartbreak leave o kaya naman ay maging stigma o marka ng kahihiyan sa isang workplace. Maaari ring mapagastos lang ang isang heartbroken kung naka-leave sa trabaho. It could also lead to abuse and misuse. I could think there is a risk for that when employees avail for that leave. Kaya it's important when that becomes a law, ilagay talaga yung policy. Samantala, kung ang banal na kasulatan naman ang pagbabatayan upang mapanatili ang malusog at mapayapang pag-iisip sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay tulad ng heartbreak, dapat ilagak ang pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, sa 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mataas ang tsansa o posibilidad na magkaroon ng colon cancer ang isang individual na may kamag-anak na nagkaroon na ng colon cancer o kaya naman ay nakitaan ng polyp sa bituka.
Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ito yung cancer or malignancy po na nakikita natin sa malaking bituka or yung tinatawag natin large intestines or colon. So, it usually starts as a polyp, maliit po na kuntil na tumutubo po sa loob ng ating colon. Tapos eventually, over a span of say mga 10 to 15 years, pwede po siyang maging cancer if left unmonitored. Napakahalaga ng colon o laki pagkain na ating kinakain patungo sa ating digestive system. Bukod sa family history, ang di pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo o pag-inom ng alak ay maaari ring maging dahilan ng pagkakaroon ng colon cancer. So, risk factors include smoking, mga bisyo, alcohol, and then if they have a family history or mga close relatives, father, mother, or mga relatives who've been diagnosed with colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy. So these are those without these risk factors. We would categorize them as having an average risk for colon cancer. But if meron silang mga kamag-anak na merong colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy, then ito, high risk na sila for colon cancer. Payo ng mga doktor, upang maagapan ang pagkakaroon nito, pagsapit ng edad 45, maaari nang sumailalim ang isang individual sa screening sa pamamagitan ng colonoscopy. Napaka-importante po ang screening colonoscopy. 45 years old to 50 years old, pwede na kayong magsimula magpa-screening colonoscopy. Ako po mismo ay pwede pong mag-colonoscopy po sa inyo. Alamin ang iba pang detalye ukol sa colon cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, usapang matanda pa din tayo mula kahapon. Alam niyo ba kung anong pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas? Wala pong iba kundi ang Ayala Corporation na naitatag noong 1834. Ito ay sa pag-aari po ng pamilya Zobel de Ayala na isang Filipino-Spanish family. Pero kung sa buong mundo ang pag-uusapan, ano po kaya ang pinakamatandang negosyo na naitatag? Sa buong mundo, ang kumpanyang Kongo Gumi ng bansang Japan ang oldest company in the world. Alam niyo ba kung kailan ito nagsimula? Abay, 578 AD lang naman. Ibig sabihin, mahigit 500 taon nang ipinanganak si Jesus Christ, naitatag na po ang kumpanyang ito. Pero anong klaseng negosyo ba ang Kongo Gumi? Ang Kongo Gumi ay isang construction company na nagdidisenyo po at nagtatayo ng mga shrine, temple at cultural heritage building po sa Japan. Hindi nakakapagtaka kung bakit napakaraming temple at shrine sa buong Japan. Napakatagal na pala talaga ng kumpanyang ito. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. At narito ang mga isyung dapat abangan mamaya sa Y News. President Ferdinand Marcos Jr. leads the turnover of around 120 million pesos worth of aid to local government units of the Caraga Administrative Region following the aftermath of relentless inclement weather. The Israeli military confirms that they have raided the biggest functioning hospital in Gaza. And later on, we'll discover why the United Kingdom fell into recession for the first time since the onset of the COVID-19 pandemic. Join us for these stories and more tonight on Y News at 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue.
At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 12, na nagsasabi, "Muli ngang magsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Magandang gabi at happy weekend.